Brothers and sisters, naagihapon ta sa tuang preaching series about exposing and defeating the enemy of the gospel. We are very serious in this preaching series. No, wala tay ginawali dinhi igsoon nga opinionated ta. No, nga whatsoever lang. No, para naalang yung tayo masturyahan, naalang yung tayo mawali. No, makita na ninyo sa ato ang mga preparations, no, how we explain to you the gospel, the word of God, and we are very serious. We are very determined because unsay naka at stake dinhi igsoon na always gina-remind sa Ginoo sa mua is your eternal life. Ang imong kinabuhi for eternity. Maunay pinaka-importante sa Ginoo. Maybe uban sa inyuha, lahi ang imong priority, lahi ang importante sa imuha as for the moment. But God, from the very beginning until now, that is the priority of God. That is the most important thing na pirmi naa sa unahuna sa Ginoo nga ikaw igsoon makauban kaniya for eternity. No, mao gyud sa igsoon, balik-balik na to na, iingon na to na kay usahay ang tao makalimot ba? Tungod sa kadaghan sa concern sa kalibutan. Bahaon ta og daghang concern. Napay mga calamities, napay mga conflict sa family, conflict sa identity, conflict sa hunahuna, was makalimutan nga ang pinaka-importante di ay nga butang nga sige o ginawali sa sanctuary of worship is ang kinabuhing walay katapusan nga naalang kang Kristo Jesus makuha, makita igsoon. And that's why we expose and that's why we defeat any enemies na mo try og distort, mo try og twist sa gospel message, no, mensahe sa kaluwasan nga naalang kang Kristo. No, and last Sunday gituki ni pastora ang over-familiarity problem of many Christians. No, daghan kay mga Kristohanon nga nahimong lukewarm, no, nahimong ang ilahang Christianity kay daw sawaay lang. No, kanang simba dili, simba anytime, or kanang di kayo seryoso sa ilahang faith. Kaya naman, one of the problem, over-familiarity with the gospel. Kabalo naman ko ana, namatay si Kristo sa krus. Kabalo naman ko ana, nabanhaw siya. Kabalo naman ko ana, pastor, tanan, balik-balik lang, lingugog na kung dalunggan, nangatagak na kung mga tuli. Kay dako, kay tingog sa pastor. No? Over-familiarity. No, ug mo na hinungdan igsoon nga daghan kaayog mga Kristohanon nga wa ni survive sa ilang faith. Kay over-familiar naman kay sila. Oh. Nadungog na mo ng gospel. Akong mama, pastor, pag mata pa lang sa buntag, gospel na. Oy, bangon for the glory of God. Pagdali o kaligo for the glory of God, iskwil ang tarong. No? Grabe, malanag jud ka. So, gituki ni pastora last Sunday ang weight, no, sa gospel para matanggal ang over-familiarity. Ayaw jud igsoon, ayaw jud ka over-familiar. Kung na kayo ma-feel nga over-familiar ka, i-surrender yun as Ginoo. Tanggala yun as imong kasing-kasing kay kanang mensahe nga kung asa ka na himong over-familiar, maramdaman nimo ang naimportante kay na siya pag mag-agaw hininga na ka og 1 second after your death. 1 second after your death. Pag mamatay ka, dito ka kaingon nga may nalang yun. Giseryoso na ko ang gospel. No, ayaw jud isi-isiha, ayaw jud i-over-familiar ang mensahe nga ginawali, nga ginahurot na mo ang life para nimo because we love you as your pastor. No, we felt the love of God and we never stop telling you the truth because what matters for eternity is just a split of second. Just a split of second. Nga moingon ng Ginoo, today is the day that your life will end. Just a split of second. And after that split of second, you will realize for eternity that the most important message is the gospel of Jesus Christ. That He died for your sin. Mauna sa igsuon. No? Mauna ato ang gina-realize from time to time. Mauna over-familiarity, spirit of over-familiarity. Tanggala gina sa imong mind. Love the gospel. Kanang ginawali nato, inyong pastors, dili makapoy og wali. Pasalamat kas ginawa na. Nga kami mismo, wala mi na over-familiar sa gospel. Wadyo ka kita, skuha ba, nga pag si pastora magwali, magpitok-pitok lang akong mata niya, matulog ko. Kabalo naman ko, ana. Ako may nag-check, ana. Check din, mga tanong ko, unsa may mali? Mga tanong, pastora, unsa may mali sa kong mali?
kulang og period. Pag ako ang wali, check, grammar, ganang mali, oy. Pag basura, period lang. Walay period, walay dash. At least naay nakita. No? Grabe. Di gid mi makapoy, Igsoon. I tell you. Di gid mi makapoy. Kaya ang gospel sa mga, mura siya favorite music nga paminaw nimo na murag ikaw lang Jesus. Balik-baliko ni mong tugtog. Para managhan ang stream sa Spotify. No, paminawan niya pero may Spotify ha. Bahalag di ka maminaw basta patugtuga lang. Kaya maka-income ang kuan ana. Maka-income ang Spotify ana. Patugtuga lang siya whole day. Malubat imong cellphone. No? Di gyud makapoy Igsoon. Because that's our life and that's a very serious message and we are very serious loving you. No? So be serious also in your faith in God. Amen? No? In your love for your brothers and sisters. Kaya wala ta naggara-gara lang, no? Seryoso kay ta. No? So ato ang i-discuss karong adlaw another enemy that I think is also something kailangan seryosohon nato as a Christian, and that is overcoming the dangerous spirit of idleness. Spirit of idleness. Tukion nato ni sa Igsoon. Kay isa ni siya, sa tuang nakita, remember, dili lalim ang pagluwas sa Ginoo sa imuha. Ingay mong katapa, dili lalim. Yes. Kailan it's just an apologetic question. Nganong kailangan pa man ni Jesus mamatay sa cross para matagaan tag eternal life? Pwede man niya ingon, sige, tagaan, kinsa mo, tuo mo, performance ng milagro. Tapos kinsa to maka-witness mo tuo, tagaan niya eternal life. Nganong kailangan pa man siya mamatay, di ba? Hula ka na ba? No? And come to think, na it's simply because it is according to the Word of God that if there's no shedding of the blood, there is no forgiveness. That's a very serious thing. So ang imong kaluwasan, importante ug seryoso kay na sa Ginoo, gipaduguan ka sa Ginoo, yalaw niyang kaugalingon nga, bunal-bunalan siya, pakaulawan siya, hubuan siya in public, i-crucify siya, tusuko ng iyang kilid, no, i-challenge ang iyang gahom ug authority na kung Ginoo ka nga tinuod, luwasa imong kaugalingon, challenge man na, test of pride and authority. And he could have sent 10,000 angels, legions of angels, just to destroy the Roman soldiers and authorities, together with the authorities nga nagdakop sa iya. He could do that. No, pero wala niya gibuhat. Gipili niya nga mamatay sa cross. That's a very serious thing. No? And so, spirit of idleness, no, atuag yun yung tukion igsuon, kay grabe, daghan na kay tagkalaban giatubang, daghan na tag gidiscuss, ug di pa yun unending pa yun sa igsuon, pero mahuman naman yun last two lesson naman yun Ako ang promise sa inyo, Pastor, last two lesson na salamat. No, kay move on na tag another preaching series. So, tukiyon na ito ni spirit of idleness, kay sayang kaayo ba? Naanak ka sa simbahan, nadawat na nimo ang gospel, na-enjoy na nimo ang joy of salvation, and then makompromise lang because of these inferior spirits, na nagapangita og paraan nga makompromise ang gospel nga imong gidawat igsoon. So, ayog sugot. Amen? Ayog sugot, taas-taas na, layo-layo na imong nabiyahe, daghan na imuhang nadungog, no? Ang pulong sa Ginoo, wa gyud gialang-alang sa imuha. No, mao lang pag makasimba ka sa sanctuary of worship, di na ka get over. Kay di jud ka alang-alangon igsoon. Dili pitsi-pitsi nga mensahe ang imuhang dawaton igsoon. In season or out of season. Bisag unsa pay gidangatan, giagian ni pastora o pastor o sa simbahan, never in the sanctuary of worship Sunday service na nahimong lousy ang word, walay preparation, nag-anga lang ang mga pastor, pataka na lang istorya, kaya na struggle din sila pastor, sabton nang yunato sila pastor. Common man na. Pero never na nahitabo din ni Igsoon. Amen? Because we are very serious with the message of Jesus Christ. So spirit of idleness, hisgutan nato. Unsa ni siya? No, the definition, the spirit of idleness refers to the spiritual, moral, or psychological state of laziness. When you say idle, laziness, ang pasabot, sloth,
or walay ginabuhat, and purposelessness. Mo na ipasabot ang spirit of idleness. Mo na yang dala. Laziness, no, mo ang imuhang spiritual, moral, and psychological state of mind. Magkaroon kag laziness, sloth, no, or purposelessness. Across various traditions, most notably in Christian asceticism or kanang spiritual discipline, no, incline, no, in part of Christianity and biblical teachings, it is viewed as a dangerous trap that leads to spiritual apathy. When you say spiritual apathy, spiritual distance, makafeel kag layo kas Ginoo. No? Miss opportunities, no, mga oportunidad sa pagpangalagad mawala, and personal downfall, as in literally mag-fail ka. Unana ang iyang negative impact. Munang dili siya simple lang demonic entity, igsoon, the spirit of idleness. So kailangan ni siya ma-defeat sa usa ka Kristohanon. So when you say idle, laziness, sloth, or purposelessness. Now, I will give you reasons why idleness is a dangerous enemy. Amen. Amen. No? I will give you reasons why idleness is a dangerous enemy. Number one reason. Nung anong delikado ang spirit of idleness. Number one reason. Idleness can make you feel distant from God. Remember, the very ganing sikat nga banner sa Christianity, di ba? Madungog na to na. It's not about religion, but it's all about relationship with God. Amen? It's not about religion. Useless. Na kay religion, na kay masulat sa imong baptismal certificate, pag mga-apply kag trabaho, what is your religion? Na kay matubag dito, pero wala kay relasyon sa Ginoo, it will become useless. So relationship with God in a born-again environment is very, very important. Amen? Relasyon mo sa Ginoo. And you can never say that you have a relationship with God if you don't feel close with God. Amen? So makaingon ka nga na kay relasyon sa Ginoo, tungod kay mabati og nasinati nimo nga duol kay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Munang mayon ka, it's really relationship with God. Kay na kay religion sa una, musimba ka, no? Mutuman ka sa mga practices, pero wala kay relasyon sa Ginoo. Bisa naa ka tuod sa simbahan physically, but mentally and spiritually, you are absent. Layo kayo ang Ginoo sa imuha. Dili ka ka-relate sa mga tao na magsigig praise the Lord, hallelujah. Kurnihan ka sa ilaha. Dili ka ka-relate. Nga naman, because of the issue of relationship, or because of the issue of God being a distant God. Spirit of idleness, mo na iyang dala sa kinabuhi sa tao. Ipabati niya sa imo nga layo kaayo ang Dios sa imuhang kinabuhi. Mo na siya, spirit of idleness. Masahon na to, Proverbs 13 verse 4. Proverbs 13 verse 4. Unsay giingon? The soul of the sluggard, other terms sa idle or lazy, sluggard. The soul of the sluggard craves and gets nothing. Huh? Tama ha? Ang spirit of idleness, ibutang ka niya sa state sa imong kinabuhi nga wala kay buhaton sa imong life. As in, literally, wala kay buhaton for God or for something. Idle ka. Pero ang nakakuyaw igsoon, wala ka tuod gibuhat, wala kay gibuhat for the Lord, wala kay gibuhat para sa imong life, idle ka ba? Ang problema, kay ang imuhang desire, dili idle. Okay, no? Ang imuhang physical, idle. Wala kay gibuhat. Muna siya, muna goal. Pero ang imuhang desire, kasing-kasing, magpadayon siya. Dili siya idle. Munang giingon din no? The soul of the sluggard craves and gets nothing. If you are in that state, that you are idle, you do nothing for God, you do nothing for your life, you are lazy spiritually and physically, lazy ka, wala kay ginabuhat sa imong kinabuhi, pero ang imong desire nagpadayon, ang imong mga cravings nagpadayon, magsigi ka og gunahuna nga unta magamit ko sa Ginoo, unta i-anoint ko sa Ginoo sama ni brother o ni sister, unta na opportunities ihatag ang Ginoo sa ko, unta tagaan kog trabaho, unta mabisi ko anani for the Lord or anything. Na kay mga unta na mga butang
ginaisip sa imong una-una, unending na siya igsoon, but in reality check, wala kay ginabuhat sa imong life. Mao na nga state of mind and life na dala sa spirit of idleness. So if that is the state, then you can really feel that God is not there. Grabe, unending imong desire. Gusto ka madato, pero di ka ganahan manarbaho. Di ba? Wala kami sa una ba? Gusto may mudaog og loto, which is mali man no. Wa may patad-patad. Okay, nga mga na, pag mudaog lagi may ani, mamalit mig sound system, di namin magrenta, di namin magpakaulaw ila apostol, konsel apostol, pag na mga event. So amo una, shortcut, mamatad na lang tagluto. Ba? Wala patad-patad. No? Gusto naghandom nga unani na mo asinso. That's the spirit of idleness. Ha? Bantayan na to na igsoon. Kay kana siya, mauna siya ang door point nga makaingon ka nga wa man jud siguro ang Ginoo, daghan man kog desire, daghan man kog mga plano. No, gusto man ko magpagamit sad sa Ginoo nga ma-anoint po ko, i-anoint ko sa Ginoo ana. Pero walay nagapanghitabo. No, pero ang ingon diri, while the soul of the diligent is richly supplied. Pag diligent daw kugihan, i-bless you daw. No, and 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 7, sa ingon ni Apostle Paul. It's very serious. No, because in the time of the Apostle Paul, literally, na mga believers nga dili ganahan manarbaho. Dili ganahan manarbaho. Nya ang setup sa church sa una igsuon kay mura og kanang centralized tanan ang pagkaon. No nga tuod kay believer ka, libre ka kaon ana. Centralized tanan. So karon nagkasinabot ang majority apil sila Apostle Paul nga manarbaho gyud. That's the culture of a Christian believer. Manarbaho, mangita og kanang unsay pwede trabahoon. Pero naay mga believer that they chose not to work. So that's really a concern. Physically, material naman ang concern, but spiritual rebuke ang gihatag ni Apostle Paul. Noon sa ingon niya, and now, dear brothers and sisters, we give you this command in the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from all believers who live idle lives. Grabe, bugat kayo. No, mga believers nga dili gusto, no. Wala gusto lang buhaton, gusto lang relax, ana. Pag wagay TV sa unang panahon, wala gay Facebook, nanay mga tao gusto mag-relax. Wala pa'y cable sa una. Pero tempting na kayo ang relax popping na status. Grabe, bugat kayo ng Apostle. Stay away from all believers who live idle lives and don't follow the tradition they receive from us. Gitudluan sila ni Apostle Paul, gipasunod sila nga, this is Christian life. It doesn't mean that you're a Christian, nga ginabless ka sa amahan, di na ka manarbaho, di na ka maningkamot, apil ang mga kawatan, maundang nagpangawat, panarbaho na, aron makatabang ka sa uban. Mauna na yung principle, mindsetting sa mga Christian believers nga gitudlo ni Apostle Paul. Pero tungod kay naamay nag-exist, no, bugat kayo iyang pahimangno. No, according to him in verse 7, for you know that you ought to imitate us. We were not idle when we were with you. So grabe, si Apostle Paul, gi-anoint sa Ginoo, gigamhan sa Ginoo, ni-perform ang mga milagro, ni buhi og patay, ni ayo og pasakiton, ni wali pa sa pulong, gi-bunal-bunalan pa, gi-stone to death pa, o giitsa pa yun sa bangin. Unana ka grabe ang experience, pero sa diyang nagministriya siya, nanarbaho pa yun siya. Grabe. Oh. Unana ka grabe ang dedication, unana ka grabe ang motivation as a leader to God's people. So ang iyang challenge o ang iyang pahimangno sa mga Christian, palayo daw mo sa tao nga walay plano siyang kinabuhi, magkugi. Ano man? Because dili lang na siya mindsetting, dili lang na siya spiritual problem na siya. No, it can make you feel that you are distant from God. No, thoughts to keep. When you are under the spirit of idleness, you continue to desire many things, but has no guts and energy to make it happen. Murag himuon kanyang helpless ba? No? Mapuno o grabing desire imong kasing-kasing, bisag unsa na lang imong mind, bisag unsa na lang handumon. Pero ang bottom line, you don't do anything. You don't do anything.
Mao nay goal sa spirit of idleness. Punoon ka niya, which is padayon magsigig desire, padayon nga maghandom na unta gamiton ko sa Ginoo sa unani nga paraan, unta gamiton ko sa Ginoo sa unani nga butang. Pero ang bottom line at the end of the day, wala jud kay gibuhat para mahitabo na siya. Recognize nimo, di ka mo kontra, nindot kay ang ginawali nila pastor, nindot kay ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi, nindot kay ang plano sa ako ang mga ginikanan sa akong kinabuhi. Pus di jud ka mo disagree ana, and you keep on desiring that. The problem, you have no guts and energy to make it happen. Mo nay effect, negative impact sa spirit of idleness. Ikaduha, because you are in wanting, you might feel that God is not there with you. I-doubt na nimo ang Ginoo. Kay napuno naman ang imong kinabuhi og kanang kawadon. Napuno naman imong kinabuhi og puro na lang desire, pero wala jud nag-exist nga in reality. Ano man, wa man jud mahitabo igsoon pag wala kay buhaton. Amen? No, wala man gyud. Principle man na siya. Kung gusto kag trabaho, mga-apply ka. Di ba? Mupasa ka og resume. Amen? Natoy nang-apply kog trabaho. Anang ampo ko sa Ginoo. Lord, tagay kong trabaho, Lord. Nag-serve ko ba? Tapos, eskwela. Para makaskwela ko. Pero kanang trabaho nga makaserve gyapon ko, Lord, ha? Ako dyan yung nag-ask. Tapos wala dyan ko nang-apply. Kato, pinasahi po to ba? Wala ko nang-apply. Tapos, dahil ni Dool sa kuha. Glenn, gusto kag trabaho? Naitrabaho. Uy, trabaho na ni Dool. Praise the Lord. Tapos, anak po ko sa kaugalingon. Testingan ako ni 1 week. Kung mo conflict ni sa ko ang pagpangalagad sa Ginoo, mo resign ko. Pero kung dili, mo padayon ko. Mo tong nakatrabaho ko provincial restaurant. Unya na reach out ang manager. Ako ang mga kauban sa trabaho, nag-Bible study me every day. Bible study every day. Tapos ang ilang situation, grabe jud, lost jud kayo. Ang music sa restaurant from secular na himong Christian music. Una na ang impact. No, ako mao gid ni nga trabaho. Pinasahi sa ito ko experience, pero nipasa ko resume, gihapon. Kaya di man dyan kadawaton pag di ka mabasa ang resume. No? So, what is the point? Naa kay faith, mo pray ka, pero naa dyan kay buhaton just to defeat spirit of idleness. No? Because you are in wanting, if you are under this kind of spell, you might feel that God is not there. Mao na yung goal sa imong life. Pa-feel niya sa imo nga wala ang Ginoo. Daghan ka ginahandom, ang doubt musulod na. Daghan kay desire, daghan kay ginahandom. Asa naman ron? Yung ka bitaw, asa naman ron? Abi man ako, faith is enough, not by works. Faith lang 'yun. Pero lisod man igsoon kang idleness naman imong kalaban. So to defeat idleness, you have to do something. You have to do something. Ikaduha nga reason why idleness is dangerous. First is it can make you feel distant from God. Second, idleness opens the door for more sins to enter in your life. Una, ipasinati niya sa imo, ipabati niya sa imo, it is a demonic spirit, ipabati niya sa imo nga layo na kas Ginoo. Tanawa imong kinabuhi, napuno kag desire, puro na lang ka desire, puro na lang ka paghandom, pero wala na gyud nag-exist ang mga panalangin sa imong kinabuhi. Ipa-feel na niya sa imo ha. Nga imong prayers wala na nilusot, wala na gipaminaw, wala na itubag. No? And then ikaduha, spirit of idleness mo abri sa mga portahan nga mosulod ang mga sala sa imong kinabuhi. Just tinuod na pastor, dili lang day na kanang panalangin lang apil day sala mosulod day sa kinabuhi. Tinuod na igsoon. 1 Timothy chapter 5 verse 11 to 15. What is the issue here na gi-address ni Apostle Paul? Naa sila'y ministriya para sa mga widow. Sa mga widow sa time ni Apostle Paul, ginakuha nila ang lista sa mga widow. Kay kaning mga widow, di na sila kabarog financially, kay siyempre wala naman sila ibana niya, patriarchal ang system sa society. So pag mamatyan ka og bana, as in, baliktad yun ang kaldero. Anak yun siya kagrabe. So, gikuha ang lista sa mga widow. Karon, ang problema, naay mga widow nga batanon pa, kusgan pa kaayo. No, mga babae ba, mga widow. Anay mga tiguang, nga wala na yun sila, helpless na yun sila. So, naay yun sila sa lista. Apil sila sa mo receive og ayuda. Mama na ang goal, ani.
No, lista. Panahon pa rin na ni Apostle Paul ng ayuda di ay. Na sila ginakuha ng lista. Kansa to. Pero naaman sila kasulatan, naaman sila commitment na kaning mga widow nga wala na ibana nga helpless, mga lagad na lang yun sila sa Ginoo, focus lang sa Ginoo. Mga lagad sila. Karon problema, dili man tanang widow na may mga kusgan pa. Kaya pa mag-makeup, magpariban, no, naghandom pa nga makaminyog ikatulo. No, kay pili na lang widow, mamatyag bana ba? No, ikaduha na matyag bana, ikatulo pa. No, so money gi-address ni Apostle Paul. Basahon nato igsoon. It has something to do with idleness. No, the younger widows should not be on the list. Ni-react si Apostle Paul. Nga mga batanon daw nga widow dapat dili na ma-appear sa lista sa ayuda. Kaya ano, ang say rason ni Apostle Paul, say rason, importante kayo. No, ang sayang rason. No? Because their physical desires will overpower their devotion to Christ and they will want to remarry. So kato din i-appeal lang sa lista, kato na yung di na gusto maminyo. Katong tiguang na, helpless na, di na wala nag-desire maminyo. Pero kaning mga batanon nga mga widow, ma-overpower those lang desire, which is really true. Bata pa man ka, so minyo jud. In verse 12, then, manigyo ni Apostle Paul in verse 12, then they would be guilty of breaking their previous pledge. Kaya nag-pledge man sila, nga sa Ginoo na lang yung sila focus, di nila kaya patunayan. Kaya gusto yun sila magminyo. No? And if they are on the list, i-predict na ni Apostle Paul, na if naa sila sa lista, sa mudawat, sa ayuda, no? They will learn to be lazy. Hindi man sila manarbaho, kusgan kay sila. No? Physically able. And will spend their time gossiping from house to house. Una sila ministry, dili Life Connect, house to house, ang buhaton din nila. Dili Life Connect, house to house. Gossiping house to house. No? Di biya ta kaingon nga out of reality man na, pastor, maraming kagwa nagpuyo, asa mo, lugara mo. Kita ka na dias dalan ay magtapok diya nga murag mga kuan, pato. Murag mga pato ba nga mag-ibot-ibot og sagbot, magtuyok-tuyok. Ano, si kuan ito, kana si kuan ba? Bag-ura na dahil, bulag na sa bana. No? Ministriya ba sa mga kusgan nga way responsibilidad. No? Mao na iwasan ni Apostle Paul nga pag maapil ni sa lista sa ayuda ni mga bayanan ni. Mao gini ilang buhaton. They will learn to be lazy and will spend their time gossiping from house to house, meddling in other people's business, and talking about things they shouldn't. So wa na'y limiter ang ilang mga baba. Bisag unsa na lang yun ilang ingon, mubungat silang mga baba. That's the temptation. So in verse 14, this is the advice. So I advise these younger widows to marry again. Praise the Lord. Praise the Lord. I-advise kani ang mga batanon nga widow, unsa na lang ang mga dalaga nga di pa widow. I-advise mo nga magminyo yun mo. No? So praise the Lord. So I advise these younger widows to marry again, have children. Dili lang isa, duha, tulo, upat, sagpila, daghan. No? Para ma-address ang demographic problem, Pastor Arnold. No? Have children, plural yun. No? And take care of their own homes. Then, money impact. Then the enemy, the devil, will not be able to say anything against them. Muiwas si Satanas di ay igsuon pag dili ka idol. Huh? And then in verse 15, for I am afraid that some of them have already gone astray and now follow Satan. Just because of idleness. Just because they don't do anything for God and for their life. Some of them, according to Apostle Paul, nibiya na sa pagtuo, og ni follow na kay Satanas. Anak kalala igsoon, dili siya demonic spirit or a struggle nga easy lang. Nga murag walay kapadulngan na ay goal igsoon to snatch the life that being planted by God in your life. Eternal life ba yung naka at stake igsoon? And if mahimo kang follower ni Satan, wala na yun na eternal life. Apostatize na ka. Ug mo na nahitabo sa mga widow, batanon nga widow sa panahon ni Apostle Paul. No? Kay gitry siguro ni kay based on experience man. So gitry ni sila appeal sa lista,
pero nakita nila lahi, negative ang result. Instead na magkugi sila for the Lord, imbes na mag house to house Bible study ilang buhaton, house to house gossiping naman. Mao na may ministriya nilang gibuhat. Nya uban sila ni biya nas pagtuo, ni follow na kay Satanas. Okay, bugat kayo. Another example in the Old Testament, no, in 2 Samuel 11:1-3. King David, si King David, gitawag sa Biblia, a man after God's own heart. Amen? Muna si King David, a man after God's own heart. Very brave. No? Gipildi si Goliath, just one shot lang. Unana kakuyaw ang pagkagamit sa Ginoo siya. A worship leader. No? Inspiration sa worship team. No, nga pag-worship, maapil dyan na si King David, kay worshiper yun. Pero kabalo ba ka igsuon, na masig unsa ka kakuyaw, gigamit ka sa Ginoo, masig unsa ka amazing, ka powerful sama ni King David, ka anointed, ug kaduol sa kasing-kasing sa Dios. Once you choose to be idle, di jud ka kaikyas. Unsa may nahitabo kay King David, basahon na to in verse 1. 2 Samuel 11 verse 1. In the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. Panahon sa tigera. No? Og ang mga hari, mauna ang kabisihan nila dapat. Moadto og lugar, makigera sa mga kalaban. Maunay, nakaschedule na, season na siya. Pero even if season, si David, that time siguro, bati siguro siya katapol, sakit siguro yung hawak, sabay problema ni David, siguro namudi na siya, or nagtiguang-guwang naman siya, so murag na siya mood swing siguro. So nagpabilin lang yun siya. No? Tapos kaya nagpabilin man siya, so mo expect ka kay worship leader ko ni. Worship team, inspiration sa worship team. Tapos gitawag og a man after God's own heart, duol kay kasing-kasing sa Dios. Nung ka pastor, sa may danger anang nagpabilin lang si King David. Mahalay mo pastor, nag-worship lang siya dito sa sa palace. A man after God's own heart good. Naghubo gud siya nag-worship dito sa dalan. So unsa na lang siyang private life. So worshiper gyud ni siya. So walay kabalaka pastor, secured kini King David. Tanaw na ton siyang gibuhat tinuod ba ato ang ingon nga nag-worship lang yun ni siya. No? In verse 2. Tanaw na to. Sige, buhatan yung tawanan eh. A man after God's own heart, ha? Late one afternoon, after his midday rest, so nag-siesta siya. After niya maniod to, nabusog, murag baktin ba? Pagka magkaon, tugon mo ko. Tulog siya. Pagka tulog, lifestyle ni David. Okay na to, pag mata niya, nag-worship siya. Lahi mayang gibuhat, ikson. David got out of bed and was walking on the roof of the palace. So naglakaw-lakaw siya dito sa roof sa palace. As he looked out over the city, tanaw sa syudad. Mo rin yung ginabuha, di nag-worship lang yun siya. No, nagatanaw-tanaw din sa syudad. Sightseeing ba, kumbaga. As he looked out over the city, he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. Sa grabe niyang sightseeing, kita siya babae nga naligo with unusual beauty. Problema na ko sa una, ang engineering structure sa CR. Kay why atop? Kailangan nakita niya nga naligo ang babae dito. Asam na naligo di sa banyo magyud na. Pero nakita yun ni David. So dili day worship lang ginabuhat aning tawanan ni, nag-sightseeing ni. Bantay gyud ani. Spirit of idleness ha. Spirit of idleness. So unsa gibuhat? As he look over city, he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. And verse 3, he sent someone to find out who she was, and he was told, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. He was well informed na ang babae nga naay unusual beauty. Unsa ka na, no? Unusual face with unusual beauty. So, mura nagtikbalang ni. Murag tikbalang ni. He was well informed na katong bayhana minyo. So dapat makaingon si King David, ay pareha day may minyo. Ay maka-off. Sightseeing na sa gabi. Minyo di ay.
No? Mo ding unusual beauty kay minyo naman di ay. Ana ba? Pero kuyaw kayo. Awan na lang, giputol na lang nako. Kamo na lang padayon sa inyong balay ha. Verse 4, 5, 6. Kuyaw kayo. Na-inform siya nga minyo na ditong bayhana with unusual beauty nga nakita niya naligo. Gipatawag niya dito sa iyang palasyo. Og nakighilawa siya, og nabunti si Bathsheba, og nagkaroon siyang problema. Gipauli si Uriah nga bana ni Bathsheba, gipugos niya patulog dito just to cover up the sin that he did with Bathsheba. Nga if na may tabo sa bana ni Bathsheba, so magingon si Uriah nga ako gining anak kay nabe ni tabo sa mga kay gipauli man ko sa mahal na hari. So karon wa man ni uli si Uriah, nga nagadako ang tiyan sa asawa, nga dili siya ang amahan. So another plan, gipahatod, gipabalik sa gera, gihimong frontline para mamatay siya sa gera. So unsay sala nga nabatunan ni King David, sa dihang he just chose to be idle during the time nga dapat makigera siya. Sightseeing, relax ra kayo, way ginabuhat, nakita og temptation, gi-welcome ang temptation willfully, nagkaroon og problema, o gi-cover up ang problema, mas dako pa yun nga problema. So adultery plus murder ang nakumit sa the man after God's own heart. Spirit of idleness, hagtik kay nga kalaban igsoon. Apil ang man of God, gigamit sa Dios to kill Goliath, to raise Israel, no, to teach us how to worship God, no, with all our heart. Nagfail once sa iyang life simply because gipili niya nga walay buhaton anang adlaw na nagrelax-relax lang siya nga instead moadto siya sa gera og makigera for the glory of God. Amen? Kuyaw kayo igsoon, ang dula sa idleness. Mura lang relax-relax sa sugod, sightseeing sa sugod, pero naabre na day ang portahan sa sala og maoy ni sulod sa kinabuhi ni King David. Og unsay punishment sa Ginoo sa iya? Anak nila ni Bathsheba patay. Pagkahuman, perti niyang ampo sa Ginoo, wa siya paminawa, patay ang anak. Giingnan pa yun siya, giprophesy siya that I will raise evil in the household of David. So unsay nahitabo? Ang iyahang mga anak, na sa isa ka anak, gi-rape ang iyang isa ka anak. Giunay sa iyang isa ka anak. Tapos ang iyang isa ka anak, gipatay ang nag-rape sa iyang igsuon. Nagkamuritsing yun ang iyang kinabuhi. Wa yun sa palampasag, gidisiplina siya sa Ginoo igsuon. Unana ka grabe. Nagsugod lang, spirit of idleness. So thoughts to keep. Because you are not busy for God, somebody else or something else will occupy your time and consume all your energy. Ha? Doon kay dili ka busy para sa Ginoo igsuon, dili ka busy para sa buluhaton sa Ginoo o maghatag kay mayaan sa Ginoo, ang tanang naa ka, ang imuhang oras, potential og energy nga naa ka, somebody or something else will consume it. Hutdon ang imuhang energy. So diya mo sulod ang temptation, diya mo sulod ang addiction, social media, mobile games, no? Mga karon mo man ay uso ron. Idleness, unsay tambal sa idleness, social media. Unsay tambal sa idleness karon, addiction sa computer games. No? Addiction sa computer games, addiction sa vices tanan, just to fill in the gap of being idle, pero mo consume siya sa imong oras o mo consume siya sa imong energy. Spiritual idleness will make you crave to serve your sinful nature to ara sakpan. Abi natog sa sugod, tapul-tapul lang, murag gamay ra kay ning salaan ni, tapul-tapul ra gud pastor. Tagsa ra gud, pero tanawa ang impact. Man of God, the man after God's own heart, wa ka ikyas oy. Kay mao nay next plan. The first plan of the spirit of idleness is to make you idle and desire more of something. Pagkahuman, tungod kay idle man ka, another plan. Plan B, mao na ni. The next plan is to open more doors of sin in your life to enter. Namusulod ang mga klase-klase nga sala, temptation, addiction, just to fill in idleness. Spiritual idleness will make you crave to serve your sinful nature.
Nakita nato sa kinabuhi ni King David. Ang sinful nature mao'y giserve sa idleness. No? Unana ka grabe. Unana ka dangerous. Mo nang seryosohon gayud igsoon. No, idleness dili lang siya ipa-feel sa imo nga layo ka sa Ginoo. Ang idleness mo abri siya og mga purtahan kung asa ka mabulasot, makasala ka og di nagyud ka kabiya igsoon. No, mo nang ningon si Apostle Paul, some of them they already followed Satan. Some of them they're already a follower of Satan. Ano man, wala na sila ka-get over. Wala na sila kabiya. No, sa impact, negative impact sa idleness. No, ikatulo, idleness diverts your purpose into wastefulness and destructiveness. No, ang idleness, no, mo divert sa imong purpose. Ug himuon niya ang imong purpose nga is just ma-waste. Ang potential nga gihatag sa Ginoo sa imo, ang talent nga nindot kayo nga gihatag sa Ginoo sa imo, nga unique kayo, nga ikaw lang ang makabuhat, ma-waste. No? Ang mga butang nga nindot nga gihatag sa Ginoo sa imo, ang ending mahimo pagyud nimong destruction. Munang kailangan siya seryosohon. Matthew chapter 25 verse 24 to 30. The parable of the talents. Nindot kayo, kung imuha jud siyang sabtog maayo, mabless ka. And verse 24, no mo nagingon din ni Jesus. Then the servant with the one bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. You see that? The mentality of an idle, lazy person. Lahi iyang pananaw sa Ginoo. Lahi ang pananaw niya sa master. Very negative. Very negative. Lahi iyang pananaw. Mindsetting sa katao nga idol. And verse 26, but the master replied, You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Ang sala sa tao is just idleness. Wa siya gibuhat siyang life nga ma-honor ang iyang master. Pero unsay tan-aw siyang master? Wicked and lazy. Gilevel siya og tao nga makasasala. Tao nga dautan, tao nga palahubog, tao nga murderer. Mo na wicked, hypocrite, murderer, tao nga kawatan, tao nga kriminal. Mo na level siya in the eyes of his master. Wicked and lazy. And verse 28, then he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. And verse 29, this very important part, to those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, or being lazy or being idle, even what little they have will be taken away. Pag wala daw kay buhaton sa imong life, gigasahan ka sa Ginoo, ang gasa nga nahatag sa imong igsuon, wala jud kay gibuhat para mahimaya ang Ginoo. Masing unsa na kagamay, kwao na sa imuha ug ihatag na sa uban. It means the opportunity to serve God, to give God the glory. In verse 30, now, okay ra untag diri lang kutob. Na wala kay gibuhat, gikuha lang ang blessing, gihatag sa uban, period. Ay, salamat, at least gikuha lang. Karon na may sumpay igsuon. In verse 30, now, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. That is the goal of the spirit of idleness. That is the main goal. Himuon kang idle, himuon kang hopeless, himuon kang helpless, tapos mabisi ka sa mga butang nga di nimo dapat kabisihan, musulod ang mga sala sa imong kinabuhi nga di ka kasagang, mahimo kang addict, no? Kay inviting kayo, kay ikaw ra may nakabalo, kay idle man ka. No, ikaw rin nakabalo, magkulong lang ka sa kwarto, nalang ka sa balay, or dito ka sa computer shop. You isolate yourself, you are very idle, so you welcome all those temptation and sin. Pero ang main goal na igsuon, kini, nasa verse 30. Nga, moabot sa point sa imong life, nga ma-waste ang imong talent, ma-waste ang imong potential, imong physical energy, ma-waste ang imong mind, imong
pagka-bright, ang imong ability, ma-waste, ang purpose, ma-waste, pero ang ending, dili lang ma-waste ang imong purpose. Ang ending day, ang gusto day sa spirit of idleness, nga iitsa ka, itambog ka sa mangitngit nga lugar, nga kung asa ka mag-suffer for eternity. That's the goal. That's the goal. That you will suffer for eternity. That's really very demonic. Amen? No? And I urge you, don't allow it. Don't allow it. No? As soon as you receive the message, no, paghatag yun o gigayon, igsoon. Now, thoughts to keep. Every person that God created is blessed with gifts and abilities. Talang tao nga gimugna sa Ginoo, gipanalanginan ka sa Ginoo o gasa, abilidad, igsoon, no? Mga gasa o abilidad na magamit nimo for the glory of God. Naadjud na igsoon. Di ka kaingon nga, Lord, ang uban nagsobra-sobra na ang gasa, mukanta, musayaw pa. Mutugtog pag yun, Lord, magpiyong. Grabing gasa. Ako ani Lord, wala man yun, zero man yun. Dili na tinuod igsoon. Mingon man Ginoo, na kay kamot. Naa Lord, arthritis naman ni Lord, usay nagasakit. Nag-arthritis suga 24/7 dili pod tagsara pod Lord. Kanang di sa mo tukar ang arthritis, magamit na nimo. No? Na kay tiil, naa Lord, sakit man usahay Lord. Pero nagasakit ba yun kada adlaw 24/7 dili pod Lord. Mawala man pag imnan og tambal o kanang mo effect ng tambal. Magamit nimo na imong tiil. No, di jud ta karason sa Ginoo, sa unsa pa. No? So, spirit of idleness will cause you to waste all the God-given potentials in your life. Munay goal, ma-waste ang tanang potential nga naa ka. And then ikatulo, the spirit of idleness, if not overcome, will bring you to sure eternal condemnation. So I urge everybody, no, overcome the spirit of idleness. Help your brothers and sisters who are idle. Naingon man si Apostle Paul, layuan ni mga tawana. Man, before ni mga layuan, grabe sa layuan dyan. No, pasabot lang ato ba, i-challenge. Nga, brad, dili gina okay. No, sis, dili gina okay. Nga, idle ta. Dapat, kuan jud. No, maningkamot jud ta. I-encourage jud nato sila. No, kay para man na silang kaayuhan igsoon. No? So, what to do to defeat the spirit of idleness? Tulo lang ako isya igsoon. What to do to defeat the spirit of idleness? First, start and end your day with prayer and the Word of God. If you are in the state of idleness, dako ni siya katabang si Maigson. Start and end your day with prayer and the Word of God. I tell you, it is very effective. God will transform you. Kaya mauna iyang pinakauna buhaton igsoon. Kaya naman, di man kanya mapugos nga mga lagad dayong ka, kay under man ka sa influence sa spirit of idleness. Pag naamang ka na, feeling ni mo kapoy. Kapoy juga ayo, mga lagad. Kapoy mo go beyond. Kapoy mo serve. Kapoy mo attend og mga unaning activities sa church. So ang first attack sa Ginoo sa imuha para ma-rescue ka, start and end your day with prayer and the Word of God. Because through that, God will help you overcome the spirit of idleness in your personal level warfare. Amen? No? Start your day. Maski simple nga prayer, Lord, bless me. Lord, bless this day. Lord, tabangin ko, Lord, na di na dyan ko ma-idle, Lord. Nagwali na biya as pastor. Basa ka Word of God, Salmo baka, basahon ni mo, Proverbs. One chapter a day. Wala pa may effect. Padayon lang. Morning, evening, before ka matulog. Every day, buhaton ni mo na igsoon, ma-amaze ka. Uy, nanali ko yung energy ron. Ganahan ako mo gawas og balay. Ganahan ako mo attend. Ganahan ako mag-serve. Diha na magsugod igsoon. Importante na siya. No, pag mahimo na nimong culture habit every day, pag mahimo nimong routine every day, I tell you, amazingly, ikaw mismo makaingon that God is really with you. He is helping you overcome. Amen? Ikaduha, be committed to corporate prayer and Sunday fellowship. Another level of help. First help, you start your day, no, and end your day with prayer and devotion to the Word of God. No, diha palang daan, tabangan na kas Ginoo. Higher level nga pagtabang sa Ginoo, make yourself committed to corporate prayer. Nga naman, kaya imo mga brothers and sisters nga makusganon, nga wala na struggle sa spirit of idleness, mutabang sila nimo. Amen?
Kala lang, makita lang nimo sila. Uy, kaila mong kuhanin ni sister. Oh, ang nagunin siya. Pero ni apil o prayer meeting. Ni simba gyapon. Grabe, ako aling nga. Kusgan ba kay ko? Walang alin pa. Malate pa yun ko. Tagsaray ko simba. Malate pa yun. No? Pero kanina si sister, si brother, kuyaw. No? Ma-inspire ka. Higher level of help. Divine help. Be committed to corporate prayer and Sunday fellowships. Importante na siya to overcome spirit of idleness. Makita nimo ay mga brothers and sisters, mabless ka sa ilaha. Kay dili man tanan okay og paminsar, dili man tanan okay og sitwasyon, dili man tanan bintaha permi ang kinabuhi, pero matingala ka nganong makusganon kay si brother, nganong makusganon kay si sister. Musimbag yun. Maski gikan nag-duty kaila ka. VA, white tulog, mo diretso og Sunday service. Magnganga na lang, usahay. Mga manindog dito sa likod. Appreciate kayo na sa Ginoo. No? Ayun sa waya. Sige na yung silang nganganga. I-appreciate ang ilang effort. Pwede man na sila matulog niya, mag-online na lang pagkahapon. Pwede man na nila buhaton. Di man sila kilatan sa Ginoo. Pero pilion dyan nila igsuon. Kay naa sila'y mahatag pa for the Lord. Greater glory. Greater honor. Palakpakan na ito tubuhi nga Diyos. Amen? No? Be committed. Kay tabangan ka sa Ginoo, tabangan ka sa mga igsoon. Ikatulo, be willing and be available always in serving the Lord and His people. Make this your attitude. Nga willing ka permi, available ka. Moingon jud ka nga mangita jud kog time, mangita jud ko og opportunity. Naay mo ingon nga unani kailangan nato mag-serve, mag-arrange sa bangko, mag-prepare sa Sunday service, kailangan tabang no ang ato ang preparation, mga simple nga pagpangalagan, mag-arrange og bangko. I tell you, nabuhat na ko na tanan. Wala ko ni diretso lang, ni kalit lang diretso sa leadership. Ni agi ko nga prayer warrior lang ko. Tig-ampo lang sa tigwali. No, ako imagine sa una nga magwali ko, nag-ampo lang ko sa tigwali, sharer. Kasi naghubag akong naong, nakashare gihapon ko, hubag akong naong ato first time, di ko kalimot, first time na ako nag-share. Sa youth camp, nahimo akong sharer, priting hubagas kong naong. No? And then nakatesting ko maging prayer warriors, maging camp servant, mag-arrange og bangko, manglimpyo, manilig. Tanan, natistingan. Natistingan na may mo kang leader, half sa Davao, ikaw ang leader. Tapos nahuman na imong leadership. So mayon ka, wala naman ko'y purpose, kay wala, dili naman ko leader. Pero wala na naundang sa kuha igsoon. Tig-arrange og bangko. Mao man ako mabuhat for now, Lord. Di man ko leader. Natanggal man ko sa leadership, kay balhin naman ko singles for Christ. Nibiya na ko youth for Christ. So, maura man ako mabuhat mo, arrange og bangko. I praise you, Lord, arrange kong bangko. 1 hour before the event. Naanak ko dato, 2 hours before the event. Tig-arrange og bangko. Kanta og praise and worship nga kanta. I enjoy serving the Lord. No? O dako siya katabang kay naay opportunity nga maging idle. Pero I choose not to be idle and I just make myself willing and available to serve anything na pwede na akong mabuhat for the Lord. Amen? No, be willing and be available. Di ta mahutdan og pagpangalagan. Mayon ka, pastor, unsa man akong buhaton para masugdan jud ni tanan. Volunteer that you want to open your household for Life Connect. Kana lang Bible study. Gusto ka mag-serve sa Ginoo, mayon ka, pastor, nga maka-serve ko nga as for this moment. Imuhang mga relatives, imuhang mga igsuon or even your household, abrihe og moingon ka sa mga leaders. Gusto ko magpa-Life Connect, magpa-Bible study dinhi sa balay. Kinsay available. Mora na imong mabuhat. Kaya di man ka Bible study leader, daghan pa kag dapat matun-an. Pero pwede nimo i-welcome ang mga Bible study leader musulod sa imong balay. That's a very, very great thing na pwede nimo mabuhat for the Lord. Amen? No? It's just like that. Kung kag simple lang, it's just simple. Open your house. Welcome the Word of God. Amen? No, go to church early and help us prepare the venue. So, brothers and sisters, how to defeat the spirit of idleness? Start and end your day with prayer in the Word of God. Be committed to corporate prayer and Sunday fellowship. Be willing and be available always in serving the Lord and His people. And I tell you, you will really enjoy being busy for the Lord. And ay mga katapat, be busy for the Lord. Oh, be busy for the Lord. Amen? Oh. Word to remember, if you think that honoring and serving the Lord is worthy of your time and effort,
Then, abandon the spirit of idleness and start being busy for the Lord. Amen? If you think that honoring God, serving God, is worthy of your time and energy. If you think He is worthy of your time and your energy, then abandon the spirit of idleness. Be devoted in prayer, word, fellowship, and service for God and His people. If you are fully dedicated to the Lord, the enemy has no room in your life. If you are fully dedicated, walay luna si Satanas sa imong kinabuhi. Di na ka ma-invite sa inom, kay busy ka, pagpangalagad sa Ginoo. Di ka ma-invite sa bisag unsa nga kabuang, kay busy ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Nanarbaho ka, and then you are a sold-out Christian, wala na kay time for sideways nga mga invitation because you are busy for the Lord. You are busy praying for your workmates, you are busy reaching out your workmates, you are busy reaching out your family. Amen? That's how we defeat idleness. Let us all stand.